Ito, sinasabi nila ito ay galing sa grupo na yung dating tinutulungan ni Kalinga Prab na sila naman mismo ang kumalas. Ngayon nagsiselos sila dahil ang ganda na ng takbo ng teleserye nitong Edo at Beyonce. So yan guys, good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio po Grabe guys, ito pala si Beyonce, ay siya naman ang tinitira ng mga wakwak ngayon At yun ay napag-alaman po natin sa mismong naka-scout po sa kanya na walang iba kundi si Dr. Love. At yun po yung gagawin natin topic ngayon kasi meron na rin naghahanda na gustong tumulong para masampahan at mahuli yung mga masampahan ng kaso at mahuli yung mga kung sino man itong mga ito at pakinggan po natin yung pinakalas na vlog ni Kalinga Prab sa EDC po dahil may nabanggit si Beyonce doon. Tingnan natin kung nagtutugma yung sinasabi niya at saka doon sa suspecha ni Dr. Love. Kakatawa. Tuloy mo lang yan, Beyonce. Ibang-iba na ibang-iba ka na ngayon Kumbaga yung pagbabago mo ay sa pag-improve, hindi yung sa negative na nag-ano ka na, magaling ka na rin yun sumasagot ka na tuloy-tuloy gano'n. Siguro sa basher. Ayun guys. Bukasan mo na yung pag-imayan. May basher ka? Alamin natin kung sino yung binanggit niya na bashers. Meron? Parang wala man ako nababasa. Ha? Nag-message po sa akin. Nag-message sa'yo? Grabe. Thank you. Thank you din po sa kanila. Alam ko po na manahal po kasi nila yung mga yung dati niyo pong tinutulungan niyo. So yan guys, may binanggit si Beyonce po ito ay yung grupo ng dating tinutulungan ni Kalinga Prab. Sino kaya yun? Kailangan pa ba nating sabihin? Siguro naman alam na po natin lahat yun, Naiintindihan mo sila? Opo. Grabe, nintindi pa niyang basher. Nakakakilala po sa sarili natin na hindi man po nila alam yung tunay na po. Katawa. Palakpakan natin si Beyonce, bro. Naiintindihan pa niya yung basher. Sabi niya na naiintindihan niya na minahal niya rin yung mga dati nating natulungan. Kaya siguro. Pero mali din naman yun. Mali din naman. Talagang maling-mali yun kasi unang-una wala namang kasalanan si Beyonce po dito. Kumbaga isa lang din siya sa mga tinutulungan ni Kalinga Prab, tulad din po ng iniidolo ninyo na ang sabi nga ni Dr. Love dyan siya naman yung kusang umalis sa mga beneficiaries ni Kalinga Prab. Sana huwag na nating ibas kasi wala nang kasalanan at napakabait dahil imbis na magalit, kahit sumama na yung loob niya, nag-iiyak, iniintindi pa rin niya kayo na nambabas sa kanya. Dahil sa isang banda, nakatulong din daw kayo para lalo siyang tumibay. So, tuloy natin. Ayan bro, may kumakalat na naman ngayon na controversial na naman about kay Beyonce na naman, parang pinapasok na naman ng wakwak. Bro, may bago na naman kasi ngayon na publiko. Grabe. Regarding naman ito bro kay Beyonce. Si Beyonce na naman yung target nila ngayon. Si Beyonce naman ang target nito mga wakwak na ito. At matudo ang paninira nila sa bata. Yung dumating sa punto na masyado ng nasasaktan yung bata at umiiyak na dahil siyempre sa age niya na 16 years old, hindi niya kaya yung mga ganun. Grabe guys, 16 lang pala si Beyonce, Kumbaga, mahina-hina pa yung nun. Kaya hanggat maaari, wag na po nating i-bash kasi kawawa din siya. So, ngayon niya lang naranasan sa Facebook yung pagkagano na social media, yung paninirang biludabit masyado. Yung paninirang puri, natawagin kang ganito ka, palandi ka, mga agaw ka,
wala kang kwintang babae, gano'n. Grabe. Masyadong ito karugtong lang dito sa mga dating mga taong naninira din sa vlog ni Kalinga Prab. Bro, sa tingin ko maganda naman na pasukin natin yung problema kay Beyonce. Tingnan natin yung mga message sa kanya. Tsaka pala guys, yung kausap ni Dr. Lab po ngayon ay si Olives TV na isang pulis din po na siya mismo yung handang tumulong. Alam mo bro, ang nakikita ko rito na makakatulong at medyo pwede mag-penetrate sa usaping ito. Bilang ikaw ay pulis, pwede ka dito pumasok. Tama. Kasi alam mo lahat yung pag-investigate mula Cybercrime yan eh. Pwede mo alamin doon sa mga Gmail account ng mga taong naninira na yun. Dahil meron kang access doon sa camp-ramming. Correct. Kaya bagay ka dito bro. Bali yan bro ay related na naman yan sa cybercrime. Cybercrime talaga ito. Kaya siguro bro, pag nakapunta tayo doon kay Beyonce, subukan kong hiramin yung cellphone niya para makita ko yung mga conversation doon, mga message sa kanya na paninira. Kung ano pa man mga mini-message sa kanya na live below Live below talaga. Actually guys, kung ako yung gusto bang huli, hindi mo na ako magbibideo eh. Kasi once na nag-video ka at napanood ng mga huhulihin mo, malamang magsisipagbura na ng mga comment yung mga yon. So, once na nabura yan, medyo mahirap ng pero, pagdating naman po sa krami, marami pong magagaling doon. Madalas din po ako bumisita ron kasi may mga kamag-anak din tayo, mga high-ranking officers na binibisita natin. Kaya nakakakwentuhan ko yung iba-ibang mga department din. So, ito, sinasabi nila ito ay galing sa grupo na yung dating tinutulungan ni Kalinga Prab na sila naman mismo ang kumalas. Ngayon nagsiselo sila dahil ang ganda na ng takbo ng teleserye nitong Ido at Beyonce. So ngayon, kung tawagin nila yung bata, grabe na pinabuild na masyado. Sobrang sakit na kung tayo naman siguro. Bilang tayo bro, mga ama na tayo. Bilang ama natin, nasasaktan tayo pag anak natin ginaganon. Siyempre. Oo naman. Pinanganak natin na malinis yan. At alam natin na walang bahid na dungis yung bata. Tapos, isang araw na lang sisirain ng mga tao ito. Parang, mabuti na nga lang bro, dahil isa kang pulis, nasa iyo lahat ang makinaryas. Nasa iyo lahat ang makinaryas kung paano mo makontrol at paano mo mahuli at masukil itong mga gawain ito. Tama. At hindi yung pinakagwapo ng Kalinga. Ayan, Kalinga Prito po. Kita mo yung backride? Bumaba yung backride. Bumaba. Meron kanina backride dito. Bumaba na. Tsaka guys, itong si Kalinga Edo pala, nabanggit din ni Dr. Lab, na umpisa nung marami nang babash kay Beyonce, ay talagang binabantayan na niya ito. Halos hatid sundo na niya sa school para naman sa safety ng bata kasi masyado nang malalim din yung pambabash sa kanya. Dumidiretso na sila sa dinediretso na i-message mismo si Beyonce. Hindi na lang yung mga pasaring ba, dire-diretso na. Kumbaga, baka kung ano pang gawin nila, kung nandyan lang sila sa malapit. Total, hindi pa naman natin kilala kung sino-sino yung mga yon. Kaya ngayon, bantay sarado siya ni Kalinga Edo. Kaya, good luck and maganda yan. Natid yata sa Pambuhan. Galing Pambuhan pa yun, kaya maputik. Pambuhan pa layo. Galing Pambuhan yan, doon sa school. Kaya maputik. Sino mo nakaputik niya dahil hinatid niya si Beyonce. Pinabantayan na niya ngayon si Beyonce simula nung nalaman na nagka-problema si Beyonce. Pinabantayan na talaga. Yun ang isa sa maganda dito sa bata dito. Good. Tama yun. Kaya yung mga dami account na nagpo-posting o kaya ay nagbi-message kay Beyonce, kapag ako nakasama doon bro, tingnan ko yung cellphone ni Beyonce. Ikaw lang naman ang isa sa may swerte nga itong Kalingap. Lalo na itong team ni Kalingap, mayroong pulis na naging kasama. At least sa mga
pagkakataon na ganito, yung mga problema ganito, na may minimize natin. Actually guys, meron po akong knowledge kaunti dyan kasi meron akong kakilala before na nagkaroon ng kaso ng ganyan, no? At ang nangyari, madali naman pong hulihin yan kasi lalo na ngayon kasi kung gumagamit ka ng cellphone sa ngayon at gamit mo yung SIM card mo, doon ka, nakadata ka, tapos nambabash ka, madaling hulihin yun kasi nakaregister na po yung mga SIM card ngayon eh. Ngayon po, kung gamit mo naman po ay internet lang, nakiki-internet ka, makikita din po kung kanino yung internet connection na yun. So, mas madali na po manghuli sa ngayon. Kaya, ingat-ingat po tayo sa paggawa ng mga ganitong masamang gawain. Bakit hindi na lang po tayo magmahalan, magsuportahan? Hindi naman po siguro nakakasiya sa puso natin ang manira ng isang tao, lalo-lalo na kung wala naman po siyang kasalanan. Hindi po ba? Regarding sa issue na naman po kay Beyonce, and pag nakapunta po tayo doon, ayan, kausapin natin at tingnan din po natin yung mga messages na mga natatanggap niya regarding doon sa mga wakwak na nagbi-message na naman sa kanya na kung ano-ano. And gagawin po natin ang lahat para ma-actionan po ito. Maraming salamat. Good. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Olive, sa pagkukusa mo na tumulong para ma-resolve itong mga nananakit kay Beyonce po, At advice ko naman po sa inyo, kung sino man po kayo na bashers, ay hindi naman po maganda yun kasi isipin natin kung tayo yung binabash din, tayo yung nasa lugar ni Beyonce, o kaya hindi man tayo, kamag-anak natin, anak natin, magulang natin, kapatid natin, masama din loob natin. Di po ba? Kaya mas maganda po magmahalan na lang po tayong lahat. One kalingap, one family. Yan, ganyan na lang po tayo. So, ayan, good night ulit guys at maraming salamat po sa pagsama niyo muli sa akin ngayon. Huwag pong kalimutan mag-thumbs up, subscribe sa mga bago pa lang sa aking channel, and share na rin po.